Nagkaroon di umano ng komprontasyon sa pagitan ng abogado ni Vong Navarro at ang lola ni Denise Cornejo habang isinasagawa ang bail hearing kanina sa Pasig RTC para sa kasong illegal detention. Mariin naman itong itinanggi ng abogado ni Navarro. Muli namang nagkaharap-harap kanina sa korte si Navarro at ang grupo ni Cornejo at Cedric Lee. Live mula sa Taguig, may report si Mark Zambrano. Mark? Jessica, inakusahan nga ng lola ni Denise Cornejo na si Florencia Cornejo na pisikal umano siyang inatake ng abogado ng aktor na si Vong Navarro sa kasagsagan ng bail hearing dito sa Pasig RTC. Hinawakan sa magkabilang balikat at pinagtulakan. Ito daw ang ginawa ni Attorney Alma Malyonga, abogado ng aktor na si Vong Navarro kay Lola Florencia Cornejo matapos umano silang magkita sa banyo ng Taguig Regional Trial Court ngayong araw. Dahil dito, nagulat at nahilo daw ang matanda. Dumalo si Lola Florencia sa pagdinig ng petisyon ni Cornejo, Cedric Lee at Zimmerras para payagan namang itong maglagak ng piyansa kaugnay ng illegal detention case na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Tila hindi daw nagustuhan ni Malyonga ang suot na t-shirt ng una kung saan nakasulat ang mga katagang Justice for Denise, Jail the Rapist. Siya, sinalyan niya akong gano'n, no? Ganyan, no? Ganyan. Dahil galit siya dito sa nilagay ko. Muntik akong patang namatay kanina, paano na? Ito ba namang edad ko to, napapasabak pa ako sa ganito. I deny that that happened. All right? I deny that that happened. So, there are witnesses. And if that is her version, let her say it. But remember, I keep on saying, when you do something under oath and you state falsehoods, there are consequences. Sa pagdating kanina ni Navarro sa korte, sinabi nitong handa na niyang harapin ang kampo ni Denise Cornejo, lalo na at sinapinas siya ng korte na magpakita. Opo, ready na po. Ready na po. Mga taga-CIDG naman ang nagdala kay Cornejo sa Taguig RTC mula sa Campo Crame. Ang kapwa-akusadong sina Cedric Lee at Zimmerras dumating din. Si Cedric nagawa pang magbiro sa media. May sasabihin ako. Yung version na. May sasabihin ako. Nalimutan ko. Group hug tayo, group hug. Non-bailable ang kasong serious illegal detention na inihain laban sa kampo ni Cornejo at Lee. Pero naghain pa rin sila ng petisyon sa korte para payagang makapagpiyansa. Pag-uusapan din daw kung ililipat na si Cornejo mula sa detention cell sa Camp Crame patungong BJMP sa Taguig. Well, it doesn't matter as long as she's safe and siya ay ligtas, walang danger to her life and limb. Yun lang naman, and we have access to her whenever we need to confer with her. Yun lang naman, we leave it up to the sound discretion of the honorable judge. Ayon sa abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga, desidido si Navarro na ipagpatuloy ang kaso. Naniniwala siyang hindi papayagan ng korte na makapagpiyansa ang mga akusado. Hindi porket sumuko ka, ay ibig sabihin ay bibigyan ka ng bail. If they can cite a legal provision to that effect, then they should present it to the court. But they have not done so. Nangingilid naman ang luha ng lola ni Denise na si Florencia Cornejo. Since January 17, na nangyari sa kanya, hanggang ngayon, pinipilit namin maging normal ang buhay namin. Pero aaminin ko sa inyo, kada alas 3 ng madaling araw, umiiyak ako. Parang gusto kong magkaroon ng nervous breakdown. Hindi pinayagan ng media na makapasok sa courtroom habang nagpapatuloy ang pagdinig. Jessica, kanina habang hindi pa nga natatapos itong bail hearing dito sa Pasig RTC ay nag-excuse muna itong si Lola Florencia Cornejo kasama ang kanyang abogado para pagpa-medical at magpa-blotter, at ayon sa kanya ay desidido sila na sampahan ng kaso si Attorney Alma Malyonga. Samantala, Jessica, patuloy pa rin itong hearing dito, hindi pa natatapos at iniintay pa rin natin yung mga development habang patuloy na dinidinig itong bail ni Denise Cornejo at ng iba pang akusado. Jessica? Okay. Mark, clarification lang, hindi pa ito talaga yung trial proper, no? Bail hearing pa lang ito. Tama, Jessica, kasi nga nag-request itong kampo ni Denise Cornejo, Cedric Lee at Zimmerras na payagan silang mag-post ng bail para dun sa kaso sa kanilang illegal detention. Kaya hindi pa ito yung actual na hearing. Ito pa lang para sa bail lang ang dinidinig nito, at ayon sa mga attorney nga na magkabilang kampo ay maaring tumagal hanggang July. 6 na hearing ang itatagal nito para malaman kung bibigyan or papayagan mag-bail etong kampo nila Denise Cornejo, Cedric Lee at Zimmerras. Okay. Ang intindi ko sa kasong illegal detention depende sa gravity, no? In this case, serious illegal detention yata yung kaso. So on that basis alone, hindi pa
masasabi ng mga abogado kung bailable yan o hindi, Mark? Ayon sa mga abogado na nakausap natin, no, particular itong abogado ni Denise Cornejo, sinabi nila sa atin na itong serious illegal detention, ito yung gravest level ng illegal detention na charges na pwedeng ibigay sa isang tao. So kung ibaba ito ng isang level, ay posible, hindi niya sinasabing siguradong maibibigay, pero posibleng maibigay yung nire-request nilang bail. So malalaman pa rin natin yan after itong mga 5 or 6 hearings kung tuluyan nang papayagan na mag-post ng bail. Etong sila Denise Cornejo, Cedric Lee at Zimmerras, Jessica. Okay, clarification lang din. Ano yung joke na binitawan ni Cedric Lee? Sabi niya meron siyang sasabihin and then binawi niya. Tama ba, Mark? O kasi kanina, Jessica, nung dumating siya dito sa Pasig RTC, pagbaba niya nung sasakyan niya, ay inintay niya munang makalapit yung media sa kanya at bigla siyang sumigaw ng meron akong sasabihin. So naturally, lumapit kami yung mga media, dala yung mga mic namin at yung mga camera. Pero nung lumapit kami, sinabi niya bigla, nakalimutan ko pala. Tapos sinabi pa niya na mag-group hug daw tayo. So ewan ko kung reflection niya na medyo may kumpiyansa siya dun sa medyo mga reklamo na inahain laban sa kanya or medyo kinakabahan etong si Cedric Lee. Pero joking yung kanyang mood kanina, no? So yun ang nakita natin sa kanya kanina, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.